may mga nagagalit daw sa inyo. Ewan ko kung sinong mga nagagalit sa inyo. Hindi naman nagagalit, kundi parang gusto raw ninyo na banatan ko yung isang kongresista. Kasi napuri ko daw 3 abogado doon. Yung mga batang abogado na kongresista, party list yata yung, I don't know kung sila lahat ng 3. Kaya ko napupuri yun. Hindi ko sila pinupuri dahil sa mali ang mga tanong nila. Pinupuri ko sila kasi kung ikukumpara mo sila doon sa mga matatandang kongresista, mga bata pa magagaling magsalita ng wikang dayuhan. Kasi ang wikang dayuhan, yung Ingles, ang isa sa mga medium of communication natin. In fact, it's one of the medium of instructions. Kaya di ba pinupuna ko yung mahihilig mag-English, mali-mali naman ang mga grammar. Di ba? Kaya di ba kinento ko sa inyo, itong yung kaibigan kong kongresista, na ang tawag nyo ay, anong tawag nyo doon? Hindi ko na sasabihin. Basta kaibigan ko siya. Tawagin ko na lang siyang Benny. Si Bishop Benny. Hindi ba na nag-opening statement siya Ang sama-sama ng loob niya. Kasi mayroong isang abogado rito na binabanatan ako at masama daw ang grammar ko. Mas magaling pa ako siguro mag-English sa kanya. Na-amuse ako doon. Kaya pala ako, ang sama ng tingin sa akin ito. Yung pala akala niya, siya ang pinupulaan ko dito. Kaya after 3 hours na may doon, maganda na yung mukha niya at nagpapatawa na si Presidente Duterte. Sinenyasan ko siya. Ang senyas ko sa kanya, sabi ko bumaba ka dyan sa rostrum, mag-uusap tayo. Kasi nakatawa na siya. Pagbaba niya, sabi ko, Bishop Benny, ikaw naman, hindi ikaw ang pinatatamaan ko. Bakit ka ko? Ikaw ba nagsalita ng with regards? Na may S ang with regard? Maling grammar yon. Ikaw ba, sinabi mo na ba yan? Natawa siya. Kasi never ko siya narinig ng with regards. Tapos sabi ko, ikaw ba nagsalita ng there are evidences? Na ang evidence ay collective noun? Hindi nilalagyan ng S? Natawa na naman siya. O ikaw ba ako? Anong pronunciation mo ng country? Hindi naman country Ang binabanatan ko, yung mahilig mag-pronounce ng country, kaya sinasabi ko, hindi kayo marunong mag-English, huwag na kayong English ng English, kasi masakit sa tenga. Kaya, madali sabi, tumawa siya na tumawa, hindi naman pala daw. Sabi ko, ba't naman kita babanatan? Obviously, marunong kang um-English. Tama ang grammar mo, ba't kita pupulaan? Iyan Ngayon, bumalik tayo dun sa 3. Kaya ko sila napupuri. Kasi, unang-una, di ba sabi ko sa inyo, malumanay magtanong. Magalang kay Presidente Duterte. Marunong mag-English, maganda ang diksyon. Sabi ko nga, mga tinista siguro to. True enough, because sabi ng Paulo ko, yung aking abogadong anak, sabi niya, Dad, Brad ko yung isa doon, yung sinasabi yung unang magtanong. So, Ateneo, kaya pala, magandang diction niya. At saka, timbring abogado magtanong. Kaya ko sila napuri yung 3 yon. But, di ba, pinuna ko rin, hindi kayo nakikinig yung mga masama loob. Sabi ko, kaya lang, yung mga tanong nila, ang basis nila ay guilty si Presidente. Gusto nilang paaminin. Umaamin na nga. Kaya sila na pagsasabihan ni Digong nung gabi. Di ba, pinagsabihan niya, yung isang pinuri ko, sabi niya, don't get into that. Hindi mo alam yan, huwag mong pasukan yan. Kaya tinanong niya, are you a lawyer? Yes, sir. Lawyer ka, pero huwag kang pumasok dyan. Hindi mo alam yan. Kaya ko lang napupuri. Kaya sabi ko, ito mga kongresistang ito, hindi ba meron akong suggestion sa kanila. Sabi ko, kayo, mahuhusay kayo. Kaya luminya kayo ng tama kung ano na pag-aralan nyo sa College of Law. Huwag kayo magpadala sa politika dyan sa loob. Huwag kayo magpadala, huwag kayo magbenta. Kasi ang balita ko, ang laki ng mga tinatanggap nyo dyan. Kung sino man ang nagbibigay niya, kung totoo. Pero basta, just the same, I always give the benefit of the doubt.
Basta huwag niyong gawin yan. Huwag niyong sirain yung pinag-aralan niyo. Huwag niyong sirain yung sinumpaan niyo na manunungkulan kayo ng tapat at magsisilbi kayo sa bayan, hindi dun sa mga pinakikinabangan ninyo. At kahit na hindi kayo nakikinabang, kung kayo naman ay gumagawa, tumatak sa landas ng mali dahil kaibigan nyo, yung kalaban nitong binabanatan nyo, wag ganon. Sabi ko nga ako sa mga estudyante ko sa College of Law, wherever you reach, when you become lawyers, whether in the Supreme Court, as member of Congress, or the Senate, or judiciary, or prosecutor, or teacher, don't ever forget your integrity. Kailangan palaging intact yan dito. Kung saan kayo natuto sa loob ng klaseng ito, lumabas kayong buo. Sapagkat nakakahiya. Kasuklam-suklam. Pag kayo'y nakatalikod at dumaan kayo sa likod o sa harap ng mga tao na nakilala ang kawalangian nyo, minumura kayo. Dinuduraan kayo. Mas maganda na yung ang chismis sa inyo, hindi tumatanggap ng pera, hindi nai-impluwensya, hindi natatakot, naninindigan. Yun ang gawin ninyo. O, kaya ko kayo pinuri at the same time, pinapayuhan at kinikriticize dahil mali ang basis ninyo, ang teorya nyo, guilty.